Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. So sa topic tayo ng parenting o yung pagiging magulang. Di ba? So anong klase ka nga bang magulang? Ikaw ba'y parang terror? Di ba? Marami kasing ganyan, di ba? Pagka tinawag yung mga anak, sinisigawan, halika na dito. Di ba? Mga ganyan eh. At pero hindi na mga kagaya natin guys, simpleng magulang lang. Hindi usa sa atin yung sigawan. Yung bata, lalo na pag inuuntusan mo. Pag pinagpagalitan ko, siyempre medyo konting taas lang ng boses. Pero hindi naman umabot sa puntong sigawan mo yung mga bata. Kasi importante guys, yung responsibilidad natin sa ating mga anak. So, sabi sa Salmo, chapter 127, verse 3, ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. So, ayun guys, di ba? Napakalinaw. Yung mga bata ay kumbaga sila yung mga reward natin bilang isang magulang na biyayaan tayo ng mga anak. At alam naman natin na maraming mga magulang ang hindi nakakaanak. Meron pa dyan, di ba guys, yung mga celebrity. Gumagastos pa ng milyon. So, di ba? Yung mga iba, kung ano-ano pa yung ginagawa para lang magkaanak. Pero ikaw na may anak na, minsan pinababayaan mo pa. At kung nabalitaan nyo na guys, ito nakakagimbal, di ba? Sa Facebook o sa marketplace, merong binibentang bata for sale o sanggol for sale. May nahuli na dyan guys eh. Hinuli na yon. At meron pa rin daw, tuloy-tuloy. Imagine mo, di ba? Kung lalo na kung ikaw ay nanay, 9 na taon mong dinala sa sinapupunan mo. Di ba? Tapos ibebenta mo lang. Nasaan yung puso mo, di ba? Kung kahirapan ng dahilan, ibig sabihin, hindi ka naging responsable, di ba? Dito sa mundo guys, ibig sabihin yung mga anak na pinagkaloob sa atin, katiwala lang tayo sa Diyos. 'Di ba? Naging katiwala lang tayo. Physically, siyempre, yung mag-asawa, yung lalaki at babae, guys, tayong gumawa dito sa mundo, 'di ba? Bilang physical, 'di ba? Na tao. Kailangan mangyari 'yon para magkaroon ng bata at si Lord na yung bahala doon. Siya na yung pipili na magiging anak mo, hindi na ikaw ang pipili. At hindi mo rin alam kung babae yan o lalaki. 'Di ba? Diyos ang nagtakda, Diyos ang nagbigay ng kasarian ng ibibigay sa yung mga anak. So ibig sabihin guys, responsibilidad natin yung mga anak natin. Hindi natin silang pwedeng pabayaan. At kung maaari, ibigay natin yung para sa kanila yung karapatan nilang maayos na mag-aral, di ba? Kung mas pwede, guys, sa magandang paaralan. Hindi ko naman sinasabing hindi magandang paaralan yung private, ay yung public, pero alam naman natin in realidad, di ba? Mas maganda pa rin sa private. Kahit kami, kahit ako, guys, kami mag-asawa, talagang sinikap namin makapag-aral yung mga anak namin sa private school. 'Di ba? Bagamat ako produkto ako ng public school. Siyempre nakita natin yung diferensya, 'di ba? Pero ibig sabihin niyo kung kaya mo lang din i-private mo, kung hindi naman depende sa financial o sa reason, okay lang, wala namang magiging problema. Ako choice ko lang yun guys para mas maganda yung development ng bata. Pero sabi nga, depende pa rin kung matalino yung bata o depende sa school, kahit public yan, okay lang, wala naman tayong problema. So, importante dito, responsible ka kung paano palakihin ng bata, di ba? Ibigay kung ano mga nararapat sa kanila. Kasi di ba guys, napakahalaga niyan. Napakahalaga yung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, di ba? Sa mga bata na pinagkaloob niya sa atin, nalalaki yan. Mas maganda yung mabuting tao, may takot sa Diyos. Siyempre, hindi rin naman yung perfecto kagaya natin, pero dapat mas mabuting tao siya. Kumbaga, yung bunga natin, di ba? So, isa siguro dahilan dahil kung bakit binigyan tayo ng buhay ng Diyos, tapos nag-asawa tayo, binigyan tayo ng mga anak,
So, naging katuwang tayo ng Diyos para lumikha. Lalo na kung mabuting anak yan, nagbunga. Di ba? Nagbunga ng mabuting anak. ah, Magaling makipagkapwa-tao, mapagmahal, matulungin. So, marami pa, guys, di ba? Marami pa mga bagay na kailangan ibahagi sa mga bata na matutunan na maganda, di ba? Kaya yung iba naman guys, anak ng anak, hindi na nakakapag-aral. Bagamat blessing yan, reward yan, pero siyempre, bigyan mo naman ng rason na mabuhay ng maayos yung anak mo, magplano, di ba? O diskartehan nyo na lang. Kasi pag talagang nanganak ng nanganak, minsan napababayaan. Sayang, di ba? Sayang yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos kung mababaliwala lang. Kailangan mapatapos natin yung mga anak natin, ilapit natin, napaka-importante sa simbahan, sa Diyos, di ba? Tapos maging mabuting bata, magulang, di ba? Tayo kailangan ibigay natin. Hindi man tayo ganun kayaman, sikapin natin, di ba? Sikapin natin may bigay sa kanila. Kasi nga, sabi nga sa kasabihan guys, kung ang kayamanan ay napapamana, di ba? Ang kahirapan ay napapamana rin. Dahil alam naman natin guys, di ba? Pag ang magulang ay mahirap at hindi mo pinag-aral ng mga bata, hindi mo sinikap, sigurado nga pupuntahan ng mga bata ay wala ring hindi rin matatapos. Lalo na kung hindi ka naman interesado talagang matapos, yung mga bata, hindi rin magka-college yan. So, kung may pamana mo sa kanya, kahirapan pa rin, di ba? Kaya, bless na lang, o swerte na lang din, yung mga batang pinanganak na may kayamanan ng mga magulang, di ba? Pero yung iba dyan, kahit may mamanain na, problema naman sa relasyon, napapalayo yung mga bata, di ba? Kasi sa sobrang busy naman ng magulang, na sobrang busy sa mga negosyo, nakakalimutan naman yung bata kaya minsan yung mga anak mayayaman nagre-rementado at napapariwara dahil din sa ganung sitwasyon. Kaya kailangan guys, balance lang po tayo. Tama yung trabaho ng trabaho, pero wag natin kalimutan na nagtatrabaho tayo dahil para sa ating mga anak. Kaya sa mga nanonood po sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa financial at problema rin sa pamilya, lalo-lalo na problema sa mga anak, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, ay tsak yun. Kanyang ipagkakaloob ang Diyos sa iyong mga kahiligan. So tayo manalangin. Lord, i-bless yung mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na sa buhay, Lord. Matagal na pong bedridden. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po, Lord. Ibalik ang kanyang kalakasan, Lord, para sa kanyang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nasira na, o masisira pa lang, o nagkawatak-watak na. Paghilumin niyo po ang kanilang mga sugat na naging dahilan ng kanilang paghiwalay. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord, ang kanilang pamilya. At sa mga pamilyang nahihirapan sa financial, Lord, lahat kami alas po. Tulungan niyo po kami, Lord. Lalong-lalo pang kapatid namin, walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At lalong-lalo yung mga anak namin, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na mapalaki namin ng maayos, mapag-aral, yung mga bata, at magkaroon ng magandang buhay at maging mabuting tao. Ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Santo. Thank you very much po.